Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, China gustong sakupin ang kalahati ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. China pinaplanong sakupin ang ilang lugar at isla ng Pilipinas. Ayon sa kumakalat na video sa social media na gamit ang mga Chinese account at Chinese platform, ipinapakita sa mga nasabing video ang planong pagkuha ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas katulad na lamang ng Palawan, ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil balak din nila kunin ang Mindanao at iba pang lugar sa bansa na halos kalahati ng Pilipinas ang kanilang gustong sakupin. Narito nga po ang mga video na pinost ng mga Chinese accounts at kumakalat ngayon sa social media sa China. Panoorin po ninyo.作为菲律宾第二大岛，棉兰老岛一旦独立，菲律宾还剩什么？棉兰老岛面积9.46万平方公里，约占菲律宾面积的1/3，人口2700万人，约占菲律宾人口的1/4，出产菲律宾国内43%的农产品，也是橡胶和黄金的主要产地。如果棉兰老岛成功独立，不仅造成重大资源流失，也会有更多岛屿效仿，届时菲律宾必然大乱。而棉兰老岛位于南海南部，如果棉兰老岛独立，我们在南海问题上将面对更为复杂的局势。那么问题来了，一旦棉兰老岛成功独立，您觉得中菲两国谁更头疼？ Napanatili ng mga sasakyang pandagat ng China ang layo na mahigit 120 nautical miles sa panahon ng joint maritime exercises na isinagawa ng Pilipinas at France noong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Navy, nang tanungin ang tungkol sa kawalan ng mga sasakyang pandagat ng China sa panahon ng mga drills, sinabi ni Trinidad na ito ay nagpapakita ng benepisyo ng internasyonal na kooperasyon sa rehiyon. All actions by the different instrumentalities of the Philippine government in the maritime domain are all conducted within the bounds of domestic law and international law, in furtherance of our respective mandates to ensure the integrity of the national territory. We will not be deterred by any illegal action conducted by any foreign power to prevent us from performing our mandate. Actions like that endanger the lives of our men on the sea, on air, and even on land are not welcome and should be put to stop already. Again, I mentioned earlier that actions by any foreign power that endangers the lives of Filipino airmen, seamen, and even our troops on the ground are actions that have no place in a civilized world. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. We will always be there when needed, if needed. Ang mga illegal at mapilit na aksyon ng mga barkong pandigma ng China ay malamang mahina sa panahon ng multinational exercise na kinasasangkutan ng ibang mga bansa, sabi ni Trinidad. Ang maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas at France ay naganap noong ika-21 ng Pebrero, na minarkahan ng ikatlong magkakasunod na linggo ng Armed Forces of the Philippines ng Joint Maritime Activities sa West Philippine Sea, kasama sa ehersisyo ang maraming naval at air asset mula sa parehong bansa, kabilang ang BRP Jose Rizal, ang French aircraft carrier na Charles de Gaulle, at ilang iba pang mga sasakyang dagat. Kasama sa mga aktibidad sa panahon ng ehersisyo ang mga pagsasanay sa komunikasyon, mga tactical na maniobra, mga pagsasanay sa pakikidigma laban sa submarino,
at pagpapalitan ng tauhan, lahat ay idinisenyo upang mapahusay ang interoperability sa pagitan ng dalawang puwersa. Sinabi ng Philippine Air Force nitong Martes na kaya nitong magpadala ng mga asset para suportahan ang iba pang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na tumatakbo sa West Philippine Sea, kasunod ng mga mapanganib na paggalaw kamakailan ng isang Chinese military chopper sa lugar. Sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo, na ang posibleng deployment ng sasakyang panghimpapawid ay depende sa desisyon ng mga nakatataas. Sinabi ni Castillo na ang hakbang na ito ay mangangailangan ng mga pagsasaalang-alang sa pagpapatakbo sa mga tuntunin ng logistic at pagpapanatili dahil ang West Philippine Sea ay malayo sa normal na operating area ng mga asset ng Philippine Air Force. Are you trying to ask what is the authorized distance between aircraft Pwede during namang formation flight? Pwede Yeah. naman, pero yung pinaka-question ko lang is kung if may policy ba na pwedeng sumama yung aircraft ng Philippine Air Force para nga escortan natin para matiyak natin yung security ng mga ganong aircraft kasi Cessna Caravan plane versus military helicopter yung nangyari po last time. Yeah, definitely that will require some operational considerations in terms of logistics, sustainment, because that's a very far area from the normal operating area for current helicopters right now. But if there will be future policies, definitely we have to consider a lot of things to ensure the operational readiness and sustainment of the operations of our aircraft. Remember, that's quite a huge distance from our usual area of operations. Then as far as the safe distances of operations between two aircraft, based on training, usually for fixed wing, whenever we do formation flights or we have to fly alongside a different aircraft, for fixed wing to fixed wing, we maintain 1 to 2 wingspan distances. Which means if the wingspan of an aircraft is around 30 feet, then the smallest, safest distance that you can go near another aircraft, if you plan to go near or fly alongside it, should be 1 wingspan or around 10 meters. 10 meters. Okay, so you can't go nearer that. That's the safest. For helicopters, usually we maintain the closest formation. For a helicopter to go near another helicopter is around 2 rotor distances. So around 20. If the rotor distance is around 30 plus, it should be around 20 or more meters away from another aircraft. So definitely, allegedly, if that helicopter that went near the BFAR aircraft went less than 10 meters, then that's an unsafe. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.